Hindi lihim na ang mga manlalaro ng NBA ay ilan sa mga pinakasikat at hinahangaang personalidad sa mundo. Sa kasamaang palad, ang ilang mga hoopers ay paminsan-minsan ay nasa balita para sa mga maling dahilan, nahaharap sa mga parusa dahil sa mga kriminal na pagkakasala o kahit na panahon ng pagkakakulong. Kaya, sino ang ilan sa mga manlalaro ng NBA na nakulong na? Ang ika-11 sa ating listahan ay si Eddie Johnson Jr. Si Edward Lee Johnson Jr., na tinawag na Fast Eddie, ay isang all-star guard sa Atlanta Hawks mula 1997 hanggang 87. Si Eddie ay isang star player hanggang sa bumagsak ang kanyang buhay nang maban siya sa NBA noong 1987. Siya ay hinatulan dahil sa paggamit ng iba't ibang sinunog na sangkap at paglaban sa pag-aresto. Ang maalamat na basketball star ay humarap sa 100 beses na pag-aresto at 5 spell sa likod ng mga bar. Noong 2006, siya ay napatunayang nagkasala ng mga krimen laban sa isang minor de edad at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Namatay siya noong October 25, 2020 habang nagsisilbi sa kanyang sentensya sa Milton, Florida. Ang ika-10 ay si Javaris Crittenton. Naglaro si Javaris Cortez Crittenton para sa Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, at Washington Wizards. Nagkaroon siya ng matagumpay na junior career na nakita siyang pinangalan ng Mr. Georgia Basketball ng The Atlanta Journal-Constitution. Si Javaris ay isa sa mga manlalaro ng NBA na pumatay ng isang tao at nasentensyahan. Noong Agosto 26, 2011, kinasuhan siya ng pagpatay kay Julian Jones, isang 22 years old na ina ng 4. Nang maglaon ay umamin siyang nagkasala at sinentensyahan ng 20 years sa bilangguan. Ang ika-9 ay si Thomas Robert Payne. Siya ay isang dating manlalaro ng Atlanta Hawks at propesyonal na boksingero. Siya ang unang African-American na napili bilang basketball player sa University of Kentucky. Si Payne ay gumugol ng 4 na dekada sa bilangguan dahil sa pananakit sa iba't ibang babae. Una siyang nahatulan noong 1972 dahil sa pananakit sa isang 22 years old na babae at nagsilbi ng 5 taon sa isang kulungan sa Georgia. Pagkatapos niyang palayain, gumugol si Tom ng 6 pang taon sa bilangguan para sa isang katulad na kaso. Sa wakas ay pinakawalan siya noong Enero 2019. Ang ika-8 ay si Daron Blaylock. Si Darren O'Shea Blaylock ay gumugol ng 13 taon sa National Basketball Association kasama ang New Jersey Nets, Atlanta Hawks, at ang Golden State Warriors. Noong 2014, sinentensyahan siya ng 15 taon para sa vehicular killing at iba pang mga kaso. Gayunpaman, pumasok siya sa isang plea deal at sinentensyahan ng mas mababang sentensya na 3 taon. Ang mga kaso ay dumating matapos siyang mag-blackout habang nasa Manibela at naging sanhi ng isang banggaan. Halos hindi siya nakaligtas sa pag-crash dahil nilagyan siya ng life support pagkatapos ng aksidente. Ang ika-7 sa ating listahan ay si William Bedford. Si William Bedford ay isang retiradong propesyonal na basketballer na naglaro para sa Phoenix Suns, Detroit Pistons, at San Antonio Spurs. Si William, na itinuturing na isa sa mga pinakanasayang na talento sa kasaysayan ng NBA, ay nagkaroon ng problema sa pag-abuso sa droga. Na-miss pa niya ang 1988 at 9 season dahil sa kanyang rehab program. Noong 2014, si Bedford ay sinentensyahan ng pagkakulong ng 10 taon ngunit pinalaya mula sa federal na bilangguan noong 2011 para sa mabuting pag-uugali. Ang ika-6 ay si Darrell Williams. Si Darrell Wilbert Olams, Jr., ay isang retiradong basketball legend na naglaro sa NBA noong 1980 at 81 season kasama ang Dallas Mavericks. Sa kasamaang palad, ang kanyang stint sa pambansang liga ay panandalian, dahil siya ay gumugol lamang ng 1 season. Noong 1989, sinentensyahan si Olams ng 9 na taon sa bilangguan dahil sa pagnanakaw sa mga deliverymen ng Domino's Pizza sa 14 na magkakahiwalay na okasyon. Ang ika-5 ay si Henry James. Naglaro si Henry Charles James para sa Cleveland Cavaliers noong 1990 at 91 season. Nagkaroon din siya ng karera sa Philippine Basketball Association at gumugol ng ilang bahagi ng ilang season sa Continental Basketball Association para sa Wichita Falls Texans at Sioux Falls Skyforce. Ang ika-4 sa ating listahan ay si Arthur Long. Si Arthur Donnell Long ay isa sa mga nangungunang manlalaro ng NBA na nakulong dahil sa droga. Naglaro siya para sa Portland Trail Blazers at Sacramento
Kings sa kanyang karera. Noong 2015, nahatulan siya ng pag-abuso sa droga at mga kaso ng baril. Si Long ay sinintensyahan ng 7 taon sa likod ng mga bar. Ang ikatlo ay si Ruben Patterson. Si Ruben Patterson ay isang maliit na forward at shooting guard para sa ilang club sa NBA. Naglaro siya para sa Los Angeles Lakers, Seattle Supersonics, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, at Los Angeles Clippers. Una siyang inaresto noong Pebrero 2001 dahil sa misdemeanor assault. Nakatanggap si Patterson ng 15 taong na pagkakulong. Ang ikalawa sa ating listahan ay si Oliver Miller. Si Oliver J. Miller, na kilala rin bilang The Big O, ay isang dating NBA star na naglaro para sa Phoenix Suns, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Dallas Mavericks, at Sacramento Kings. Ginawa ni Miller ang kanyang mga krimen pagkatapos makumpleto ang kanyang karera sa NBA. Nasangkot siya sa isang alitan ng pistol whipping sa isang barbecue noong Abril 2011. Siya ay kinasuhan ng mga bilang ng first at second degree assault, reckless endangerment, possessing a handgun, using a handgun in a violent crime, possessing a handgun in a vehicle, and disorderly conduct. Si Miller ay sinintensyahan ng 5 taon sa likod ng mga bar. At ang una sa ating listahan ay si Junior Smith. Sino ang hindi magmamahal kay J.R. Smith? Siya ay naging isang mahusay na role player na nanalo ng 2 NBA titles, na kasama ang kanyang shirtless na selebrasyon matapos manalo sa 2016 NBA Championship. Sa kasamaang palad ay kilala rin si Smith sa kanyang pagkakamali sa Game 1 Nanogram 2018 NBA Finals. Hindi lang ito ang kilala ni Smith, dahil kilala rin siya sa panahon na gumugol siya ng 30 araw sa bilangguan noong 2009. Si Smith ay nasangkot sa isang pagbangga ng kotse na ikinamatay ng kanyang kaibigan at pasahero noong 2007. Sa una, si Smith ay binigyan ng 90 days na sentensya ng pagkakulong pagkatapos umamin ng guilty sa walang ingat na pagmamaneho. Ang sentensya ni Smith ay binawasan ng 30 days sa bilangguan, at kailangan niyang magsagawa ng 500 hours ng serbisyo sa komunidad. Bukod sa kakilakilabot na pag-aresto na ito, nagkaroon din si Smith ng mas maliliit na pag-aresto, tulad noong binanggit siya noong Mayo 2011 para sa pagpapatakbo ng scooter nang walang valid na lisensya sa pagmamaneho. Para sa insidente ng scooter na ito, si Smith ay kinasuhan ng misdemeanor ng pagpapatakbo ng sasakyan ng walang valid na lisensya. Inutusan siyang humarap sa paglilitis, at nang hindi siya nagpakita, isang bench warrant ang inilabas para sa pag-aresto sa kanya. Nang maglaon ay hindi nakikiusap si Smith sa reklamo at inutusang magbayad ng multa at mga gastos sa korte. Noong 2018, si Smith ay sinisingil para sa pagsira sa telepono ng isang fan na kinukunan siya ng pelikula. Nagbayad si Smith ng $600 bilang restitution sa fan na ang cellphone ay sinira niya upang mapababa ang kasong kriminal na misdemeanor criminal mischief. Noong 2020, nakipag-away si Smith sa isang nagpoprotesta dahil sa pagkamatay ni George Floyd na sinira ang bintana ng kanyang truck. Si Smith ay hindi kinasuhan sa insidente habang siya ay kumilos sa pagtatanggol sa sarili at mula noon ay malaya na sa anumang gulo. Umaasa kami na patuloy na lumayo si J.R. Smith sa gulo, at ang una sa ating listahan ay si Junior Smith.